Atin pong buksan, yung awit sa mga may English na salin. Psalms. Awit 66. Yan. Basahin natin sa Tagalog. Awit 66. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at magpuri at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Awitan siya at luwalatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mo kapangyarihan. Amen. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba. Awit ng papuri iyong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit na karagatan. Mga ninuno natin doon dumaan. Dooy naramdaman labis na kagalakan. Makapangyarihang hari kailanman. Siya'y magmamasid magpakailanman. Kaya huwag magtatangkang sa kanya'y lumaban. Amen. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Diyos. Iyong iparinig papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak. Di niya binayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang dumalisay. At tulad ng pilak kami dinarang. Inyong binantayan, binayaang mahulog. Iyong binayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Verse 12. Ang mga kaaway ipinaubay at sinubok mo kami sa apoy at baha bago mo dinala sa dakong payapa. Amen. Those are the things that God did. Yung faithfulness ng Panginoon, hindi natin pwedeng questionin. Sa lahat ng mga ginawa niya sa atin for the past, kung ilang taon man tayo nabubuhay ngayon, those are the testimonies of God's faithfulness sa buhay natin. Kaya sa araw na ito, wala tayong ibang gagawin kundi magalak, magpuri at magsaya sa Panginoon kasi walang ginawa ang Panginoon sa atin para subukin tayo hanggang sa hangganan na hindi natin kaya. Kasi sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, He had prepared, di ba? He had prepared the things that kailangan natin dito sa buhay. Kaya sa araw na ito, magalak tayo dahil yung bawat araw ay patuloy na pagsubok na kasama natin yung Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon at mayroon na namang bagong linggo, ang bilis ng panahon. Sabi ko nga sa sarili ko, magkakalahati na agad ng July. Konting kembot na lang, bare months na naman, then matatapos na naman ng isang taon. But still, God's faithfulness will never cease. Kaya sa oras na ito, i-condition natin yung puso natin to know God's purpose sa buhay natin at para patuloy nating i-meditate yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga taon na kasama ka namin, Panginoon. Yung mga taon na hindi mo kami iniwan, yung mga taon, Panginoon, ng pagsubok na aming nalampasan, yung mga taon, Panginoon, na sa tingin namin mabigat, yung mga taon na pabago-bago yung kondisyon ng aming puso, subalit, Panginoon, nandun ka para i-align kami. Maraming pong salamat naman dahil alam po namin, Panginoon, na sa bagong araw na ito, na inyong ipinagkaloob, panibagong kalakasan, panibagong pagmamahal, panibagong kagalakan, panibagong puso, Panginoon, yung ibibigay mo sa amin para magpuri sa iyo, ano man yung estado ng buhay namin ngayon, ano man yung aming nararamdaman, ano man, Panginoon, yung kabigatan, ano man yung galak, Panginoon, na aming taglay, Panginoon, sa oras nito. Lahat yan, Panginoon, iaalay namin sa inyo, Panginoon. Patuloy na gamitin mo yung aming mga buhay bilang daluyan ng iyong mga pagmamahal, Panginoon, sa iba. Daluyan, Panginoon, ng pagpapala. Daluyan, Panginoon, ng
pagpupuri, Panginoon, makita, Panginoon, ng mga tao na nasa paligid namin, na yung buhay namin, Panginoon, wala kaming ibang pag-aalayan kundi Ikaw, Panginoon. Gamitin mo yung mga kamay at paa namin, Panginoon, ang aming mga bibig, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ang aming mga isip, Panginoon, para ituon, Panginoon, sa inyo. Yung oras na ito, para magpuri, para magpasalamat, para gamitin, Panginoon, lahat ng aming lakas, Panginoon. Sabi nga, Panginoon, sa yung mga salita, Panginoon, sa mga ngaral, Panginoon, alalahanin namin ang aming manilika sa panahon ng aming kalakasan, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, wala kaming ibang alalahanin, Panginoon, habang may lakas kami, habang may kakayanan, habang may pagkakataon, Panginoon, na magpuri. Pupurihin ka namin, Panginoon, sa spirito at katotohanan na aming nalalaman, Panginoon, sa inyo. Kung kakaunti, Panginoon, yung aming pagkakilala sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Buksan mo, Panginoon, yung puso ng bawat isa, Panginoon, para maramdaman ng bawat isa, maramdaman, Panginoon, ng pamilyang ito, Panginoon, yung kapunuan, Panginoon, na nasa piling mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat. Gamitin mo, Panginoon, ang araw na ito para mapuno namin, Panginoon, ng pagsamba at pagpupuri, Panginoon, ng kalangitan. Para sa oras na ito, Panginoon, maluwalhati ka namin, maitaas ka namin. Patuloy namin kikilalanin na walang ibang Diyos sa buhay ng Comlab, walang ibang Diyos sa aming mga pamilya, walang ibang Diyos, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, kundi ikaw lamang aming Ama, ikaw lamang aming Panginoong Hesus, ikaw lamang o banal na Espiritu ang gagabay sa amin sa oras na ito. Kaya po, salamat po. Panguna ka, Panginoon, sa pagsamba. Ito po ay aming pagsamba, patuloy na pananalangin, pasasalamat, patuloy na yung pag-aalay namin ng buhay namin sa inyo sa oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa iyo sa oras na ito sa makapangyarihang pangalan ng anak na si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, ayusin po natin ang ating puso at pangunahan tayo ng Ate Meldy sa ating pagsamba sa Panginoon. Sige po, good morning sa lahat. Tayo ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen? Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Let's welcome our God. Siya ay walang katulad, walang kaparis. Laging perfect siya sa lahat ng bagay. Hallelujah, Lord. At the count of 10, after 10 seconds, ng pagpalakpak pa natin, we will shout hallelujah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sigaw natin! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Wala kang katulad. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Ika'y walang katulad. Pinupuri ka namin ngayong Panginoon. Dahil sa iyo, Lord, nagkakaroon ng kabuluhan ng aming buhay. Dahil sa iyo, Lord, kaya namin ang lahat. Lost for words we don't to say, nor to take my breath away. Still my soul cries out, you are holy. And as I look upon your name, circumstances fade away. Now your glory fills my heart. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. Evermore, evermore, my heart will sing. And live for your glory. Even if the world falls, I will sing. And live for your glory. Just your words we know to say, Lord, you take my breath away. You are holy. And as I look upon your name, circumstances fade away. Now your glory fills my heart. You are holy. You are holy. Sabihin natin sa Panginoon, you are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord.
Evermore my heart will sing. Oh, and live for your glory. Even if my world falls, I will sing. Oh, and live for your glory. And as I look upon your face, circumstances fade away. Now your glory fills my heart. You are holy. And as I look upon your face, circumstances fade away. And glory fills my heart. You are holy. You are holy. You are holy. Yes, Lord, you are holy. You are holy. You are holy, Lord. Evermore my heart will sing. Above all, I live for your glory. Even if my world falls, I will say, above all, I live for your glory. Evermore my heart will say, above all, I live for your glory. Even if the world falls, I will say, above all, I live for your glory. Evermore, evermore, my heart will say, above all, I live for your glory. Even if the world falls, I will say, above all, I live for your glory. For you are holy, for you are holy, for you are holy, you are holy, for you are holy. Wala kami nito yung pinupuri ngayong Panginoon, kundi ikaw lamang. Nag-iisa naming Panginoon, walang katulad. Ikaw walang kaparis, Lord. Manghina man kami, pag kami sa iyo lumapit, kami lumalakas. Magkaroon man kami ng karamdaman, Lord, ikaw ang nagpapagaling. Magka-problema man kami, Lord, tumiliman ang aming paligid. Pero ikaw ang liwanag namin kagay, Lord. As you have created us, Lord, ever since, Panginoon, ang hininga mo, nagbigay buhay sa amin, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Napakabuti mo, Diyos. Ikaw ay dakila. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kagalingan. Kay dakila ng pag-ibig mo, inialay ang buhay dahil sa sala ko. Tugod sa dilim, binigyan ng tiwala. Aking Jesus, sadyang kay buti mo, kay dakila. Kay dakila ng pag-ibig mo, inialay ang buhay dahil sa sala ko. Tugod sa dilim, binigyan ng tiwala. Aking Jesus, sadyang kay buti mo.
Tanging sa'yo'y alay ang buhay ko ito. Purihin ka at sambahin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa kabutihan mo. Sambahin ang ngalan mo, Anak. Dahil sa'yo'y alay ang buhay ko ito. Purihin ka at sambahin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa kabutihan mo. Sambahin ang ngalan mo, Anak. Dahil sa'yo'y alay ang buhay ko ito. Purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin. Lord, wala kang katulad. Grabe ka magmahal sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Maging sa kalakasan na meron kami ngayon. Sa bagong umagang ito, Panginoon. Aming mga puso ay aming hinalay sa iyo. O aming Ama, kamilahin ka, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Lord. Kaya mo pagalingin ang lahat, O Diyos. Kaya mo ipagkaloob ang lahat, Panginoon. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ikaw ang aking kawit, higit na aking piling. Sa puso ko'y bumabalot, mahapaw mong pag-ibig. Sa buhay ko'y ikaw lamang ang aking kasapatan. Nagbigay kabutan, dahilan ng katapatan. O Panginoon, ako ay para lang sa'yo. Tanggapin mo sa iyong mga plano. Laging mag-aalay sa may akal ng buhay, luwalhati ka. Sa buhay namin ikaw ang aking kawit, higit na aking piling. Sa puso ko'y bumabalot, umahako mong pag-ibig. Sa buhay ko'y ikaw lamang ang aking kasapatan. Ang nagbigay kabutan sa gitna. Yes, Lord. O Panginoon, O Panginoon, ako ay para lang sa'yo. Tanggapin mo, gamitin mo sa iyong mga plano. Laging mag-aalay sa may akal ng buhay, luwalhati ka. Buhay namin ay, O Panginoon, O Panginoon, ako ay para lang sa'yo. Tanggapin mo, gamitin mo sa iyong mga plano. Laging mag-aalay sa may akal ng buhay, luwalhati ka.
Lahat ng kakayahan na meron kami, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Lahat ng itsura at wangis na meron kami mula sa iyo. Ngunit ikaw, Diyos, ang nagmamayari ng aming buhay. Nagmamayari ng pagkatao namin, Lord. Wala kang katulad. Lord, nais namin ang pag-ibig na ikaw ang mahayag mo sa aming buhay. Huwag mo kami pagsasawaan, Panginoon. Help us, Lord. Tulungan mo kami. Even our love sa iyo, Panginoon. Ang pagmamahal namin sa iyo, pagpatuloy na maging gabi sa iyo, Panginoon. Panginoon lamang ang may hawak ng ating buhay. Siya lamang ang nakakaalam ng karapat-dapat at nararapat para sa atin. Huwag tayong lalayo. Napakapalad natin. We can still hear. We can still see. We can still feel. Oh Lord, salamat po. Hindi na pandemic ang aming mga puso. Pagkus Lord, dahil sa iyo. But protected po kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yan ang dagat na hindi mapapagsalon. Puso ko ay sa iyo magmamahal. Sa habang parang gaya ng dagat na. Lord, habang binabanggit namin ito, Panginoon, palampasin mo ito sa aming puso, Lord, na lahat ay maging connected sa iyo, Lord, gaya ng dagat na hindi napapagsalon. Puso ko ay sa iyo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong ibig, nanakit ng awit. Sama-sama kami, Lord. Sama-sama kami sa awit sa iyo nito. Gaya ng dagat na hindi napapagsalon. Puso ko ay sa iyo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko. Wagas na pagsintay iyong ibig, malakit ang awit. Lord, ang pagmamahal mo sa amin, higit pa sa alon ng dagat, Lord, na hindi natutulog. So, Lord, ang aming mga puso, Lord, ang buong Home Love family, Lord, ay magmamahal sa iyo sa habang panahon. Ang bawat pamilya, tahanan namin, Lord, magmamahal sa iyo sa habang panahon. Ang bawat mga bata, kabataan, mga magulang, Lord, ay magmamahal sa iyo sa habang panahon, Lord. Purihin ka, aming Panginoon, dakilain ka. Ikaw ang nagpapalaya sa amin, Lord. Ikaw ang patuloy na tutulong sa amin maging malaya, Lord. Maging malaya na ikay kilalanin at sa may, Lord. Haba namin inaawit ito, Lord. We know what is good for us, O God. Gaya ng dagat na hindi napapagsalon, puso ko ay sa iyo magmamahal. Sa habang ulitin mo, gaya ng
ng dagat na hindi napapagal sa pagmalon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang ulitin natin ito, gaya ng dagat na hindi napapagal. Lord, nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinggay iyong hindi kalakip ng awitin. O Panginoon, ako ay para lang sa'yo. Tanggapin mo sa iyong mga plano. Laging makahalay sa mayakda ng buhay. Luwalhagin ka sa buhay na bigay. Pupurihin ka sa buhay na bigay. Lord, ikaw ay aming pinupuri at sinasamba, Lord. Walang ibang makapangyarihang Diyos na gagalaw at kikilos sa aming buhay, pamilya, tahanan, sa lahat-lahat ng aming mga ari-arian, lahat ng aming mga pinapangarap, kundi ikaw lamang, Lord. Lord, purihin ka. Aming pinakagay sa isang matalinong Diyos na hindi nagkakamali, hindi nagkukulang. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Kahit kailanman, Lord, hindi ka nanghina. Kahit kailanman, Lord, hindi ka nagkamali. Kahit kailanman, Lord, hindi ka naubusan ng lakas, ng biyaya, pagpapala, Panginoon. Hallelujah, Lord. Taas natin ang ating mga kamay. Sige natin, Panginoon, salamat, mahal na mahal mo ako. Salamat, Lord, mahal na mahal mo ako. Salamat, Panginoon, binuo mo ang aking pagkatao. Salamat, Lord, dahil sa iyo nagiging maayos ako. Salamat, Lord. Salamat, Lord, dahil sa pagmamahal mo ito, Lord. Nakakapagpatuloy kami, Panginoon. Purihin ka po, Lord. Purihin ka. Sa buhay ng aming pastor, purihin ka. Purihin ka sa buhay ng aming manager, purihin ka. Purihin ka, Lord, sa buhay ng buong Love family, purihin ka. Purihin ka, Lord, sa aming mga tahanan, purihin ka. Purihin ka, Lord, sa mga kasama namin ngayon sa pananambahan. Oh, Lord, welcome you. Alam namin, Lord, kasama-sama ka po namin palagi. Salamat, Lord. Angat po namin, Lord, na maunawaan ka. Mapakinggan ka ngayon, Lord. Angat ng aming mga puso, Panginoon, na maunawaan ang bawat mensahe na iyo pong ibabahagi po sa amin ngayon. O Lord, angat namin, Lord, na marinig ka, makita ka, maranasan ka namin, Lord. Hindi lamang ngayon, kundi habang kami nabubuhay, Panginoon. Gabayan mo po kami, Lord. Samahan mo po kami, Lord. Palakasin mo po kami, Panginoon. Salamat, Lord. Alam po namin ang aming nasabit na hiling na ito, Panginoon, ay tutugon. Purihin ka, Lord. Purihin ka. Dakilain ka. Dakilain ka. Purihin ka. Dakilain ka, Lord. Naalala ko nung babasa ako ng Bible. When God created Adam, kaya siya nabuhay dahil sa Panginoon. Lord, kaya kami nabuhay dahil din sa iyo, Panginoon. Lumalaki ang mga anak namin dahil sa iyo, Lord. Umaayos kaming lahat dahil sa iyo, Lord. Nakakakain kami dahil sa iyo, Panginoon. Nakakangiti kami dahil sa iyo, Lord. Lumalakas kami dahil sa iyo, Lord. Lahat ng bagay na meron kami ay dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa matinding pagmamahal mo, Lord. Purihin ka, Lord, ngayong umaga. Purihin ka po ang aming Ama. Aming Amang hindi nangiiwan.
Aming Amang mapagmahal. Hallelujah, Lord. Maging panatag tayo sa ating Diyos. Maging panatag tayo sa Kanya. Ang ating Diyos ay narito. Kasama natin siya. Salamat, Panginoon. Lord, idapong mo po kami sa iyong kamanal-banal na presensya. Kung malayo ang aming puso, ito'y ilapit mo, Panginoon. Walang ibang winewelcome kami na kumilos, nakikilos at gagawa sa amin, Lord, kundi ikaw lang. Salamat po. Purihin ka po ngayong umaga. Purihin ka po. Wala kang katulad. Maingat po na pinabalik ang papurit pagsamba po sa iyo. Sumatabi sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon. Ano man yung nararamdaman natin, ano man yung pakiramdam natin, ano man yung estado natin, yun yung isang bagay na pagdating sa Panginoon, pantay-pantay tayong lahat. Yung kasarapan ng pagpupuri sa Panginoon. Tuloy po natin yung sa awit 66. Sabi dito sa awit 66, verse 17. Ako ay tumawag sa Diyos. Ako ay tumawag sa Diyos ay nagpuri. Kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dinidinig ng Diyos sa aking mga dalangin. Ako ay sinagot. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan pagkat daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Hindi tumitigil, kagaya ng awit kanina. Hindi napapagal, hindi napapagod, hindi nagsasawa yung Panginoon sa kakarinig ng ating mga panalangin. Madalas tayo yung napapagod. Tama, tayo yung napapagod manalangin. Tayo yung napapagod sumamba. Minsan tayo yung napapagod. Pero ang Panginoon, tandaan po natin, hindi siya napapagod. Ano man yung estado natin, ano man yung nararamdaman natin. Nandun lang ang Panginoon. Nandiyan ang Panginoon, inaantay lang tayo. Kaya sa oras na ito, patuloy na lumapit tayo sa Panginoon para ipanalangin yung ating bansa, panalangin yung mga ating kapaligiran, ating mga kapatid. Pangunahan tayo ni Pastora. Si Pastora Tere, pangunahan po tayo ni Pastora. Lumapit sa Panginoon. Lumapit po tayo, sabay-sabay po tayong manampalataya na ang pagtugon po ng Panginoon sa ating panalangin ay nandiyan na po. Aming Diyos, tunay nga po Panginoon, ikaw po ay palagi pong nandoon sa aming mga panalangin. Kahit kami nga po Panginoon minsan po ay lumalayo, ikaw nga po Panginoon ay wala pong pagkakataon na nilayuan po kami Panginoon. Salamat po at patuloy o Diyos na nais po namin ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasalamat Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig. Sa pag-ibig mo nga po Panginoon na hindi po nagbabago sa bawat isa po sa atin. Salamat po Panginoon dahil ikaw pong patuloy na nandiyan din po ang patuloy Lord na magpatawad po sa amin. Tunay nga po Panginoon Diyos, ang aming mga puso ay dinudulog po namin. Patawarin mo po kami Panginoon sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, sa mga nasabi, naisip at ginawa Panginoon na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo. Inisin mo po kami Panginoon, inisin mo po ang aming kapuan, inisin mo po Panginoon ang aming kaluluwa, ang aming espiritu, Panginoon, pagkalinisin mo po kami, Panginoon Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ang panalangin ay simbolo po, Panginoon, ng paglapit sa iyo, Panginoon, at pakikipaglig po sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapanalangin. Isang pagkakataon nga po at napakagandang pagkakataon, Panginoon, ay lapit po namin sa iyo ang aming bansa. Sino nga po ba kami, Panginoon, upang patuloy na magkaroon ng kalayaan sa paglapit sa bansang ito?
Ngunit hindi mo po tinitingnan, Panginoon, ang aming kalitan, kundi, Panginoon, tinitingnan mo po ang aming puso para pidulog ang aming bansa, Panginoon. O Diyos, may pagkakataon po, Panginoon, na kami po ay nalulungkot sa kalagayan ng aming bansa. Ngunit, Panginoon, ikaw po, Panginoon Diyos, hindi mo po iniiwan ang aming bansa. Salamat, Lord, dahil unti-unti po, Panginoon, nagkakaroon na po ng kasagutan ng pandemya, Panginoon, sa bansang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga tapat na tagapaglingkod ng gobyernong ito, Panginoon, upang ang bakuna po, Panginoon, sa aming bansa ay patuloy na lumaganap po, Panginoon, sa iba't ibang bansa po, Panginoon, sa aming bansa rin po, Panginoon. Tunay, Lord, na salamat po sa mga binibigay mong solusyon na ito, Panginoon, upang patuloy na makontrol po, Panginoon, ang COVID-19 na lumaganap po, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon. Dalangin ko nga po, dalangin nga po ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ito po ay magpatuloy, Panginoon, na meron pong katapatan sa kanilang pagkasagawa nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga health worker namin. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, sa mga ginagawa po nila. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat kilos na kanilang pagsasagawa po nito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang mga nagpapabakuna, patuloy mo po kaming bigyan ng magandang kalusugan. Tunay nga po, Panginoon, na palakasin mo po ang aming lupang katawan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo po kaming bigyan ng magandang Panginoon, na kalusugan po, Panginoon, at magandang kalakasan po, Panginoon, ng katawan po namin. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatid din po namin na ginagamit po sa gobyerno. Salamat po, Panginoon, sa katapatan po nila. Ang dalangin nga po namin, Panginoon Diyos, patuloy na pagpalain mo rin po ang kanilang buhay, Panginoon. Patuloy na nasugpo, Panginoon, ng COVID-19 ito, Panginoon, ng pandemya na ito, na hindi lamang po sa aming bansa, hindi sa buong mundo, Panginoon, na naapektuhan ng pandemic, Panginoon. Ano din po, Diyos, inaalala din po namin sa iyo, Panginoon, yung po nilalapit po namin eleksyon. Sa next year po, Panginoon, ngayon pa lamang po, bigyan mo po kami ng karunungan, ng katalinuhan, Panginoon. Kung sino nga po ang dapat po namin ihalal, Panginoon. Hindi po kami maloko, Panginoon, ng kaaway, o hindi po kami madisip, Panginoon, kung sino po ang aming pipiliin. Kundi, Panginoon, lagyan mo po sa aming puso, Panginoon, yung pong Panginoon, yung pong pipiliin mo po talaga, Panginoon, ito rin po ang pipiliin namin. Bigyan mo po kami ng wisdom, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga namumuno po sa gobyerno po namin. Tunay, Lord, na ikaw po nakakilala sa kanilang buhay. Ayaw po namin silang husgahan, Panginoon. Ngunit kilala mo po sila, O Diyos, kung ano po ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga katungkulan, Panginoon. Kung sila man po ay nakakaroon, Panginoon, ng mga kagahaman, Panginoon, sa pera, Panginoon, sa kayamanan ng bansang ito, ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy mo po silang i-reveal, patuloy mo po sila, Panginoon, na ihayag, Panginoon, at baguhin ang kanilang mga puso. Patungo po, Panginoon, sa katapatan sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung po mga may karamdaman po sa aming bansa, yung po mga kapatid po namin na nagkaroon po ng depression, ng anxiety, Panginoon, ng mga pag-aalala sa mga pangyayari po sa aming bansa. Ikaw rin po, Panginoon Diyos, ang magbibigay ng kagalingan, Panginoon. Ikaw po magbibigay, Panginoon, ng kapayapaan at ibabalik mo po ang kagalakan na, Panginoon, na nawala po sa kanila. Ganun din po, Panginoon, ang patuloy na kalayaan po namin, na Panginoon, yung pong sa karamdaman, Panginoon, na ito ay magkaroon na po, Panginoon, ng solusyon nga po ng mabilisan. Ang sa ganun, Panginoon, kami po ay magkasama-sama na rin po, Panginoon, na magkakapatid, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, yung mga pastor, Panginoon, sa buong bansa po ng Pilipinas, na patuloy mo pang ginagamit upang magtulong-tulungan po, Panginoon, sa kalagayan po ng aming bansa. Tulungan na po kami na yung mga anak, Panginoon, ay magkaroon ng puso na maging tagapanalangin para po sa aming bansa. Salamat pong muli, Panginoon Diyos. Hayaan mo, Lord, na patuloy mo pong ilagay sa puso namin yung mas malalim, Panginoon, na pagmamahal sa bansang Pilipinas, ang mas malalim na katapatan sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Ama. Hindi po namin ito nagagawa, Panginoon, kung wala po ang iyong banal na presensya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mananambahan sa linggong ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, na patuloy, Panginoon, na sumasamba sa iyo, Panginoon, sa kahit sa ganitong kalagayan lamang po, Panginoon, sa ganitong paraan lamang po, Panginoon Diyos. Alam po namin na ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos, Panginoon, sa bawat tahanan. Pagpalain mo po, Panginoon, maging ang mga salita po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pastor, Panginoon, na
bibitawan mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nawa, Diyos, ito po ay matanim sa amin, Panginoon, at maging baon-baon po namin sa buong isang linggo ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan. Tulungan mo po kami na sa buong isang linggo kami po ay maging mabuting patotoo. Maging mananampalataya po, Panginoon, na nakikita ang buhay na nais mo po, Panginoon, para po sa amin. Lord, samahan mo po kami mula po sa aming mga bata, sa aming mga kabataan, sa mga magulang, sa iglesia po ng Comlab Family. Kami po ay magiging mabuting patotoo. Kami po ay magiging daluyan ng iyong pagmamahal, magiging daluyan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, magagamit mo po, Panginoon. Gagamitin mo ang aming buhay para po patuloy, Panginoon, na ma-advance, Panginoon, ng iyong kingdom. At ang salvation, Panginoon, ay may bahagi po namin. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa mula po sa aming pastor, sa aming Mami Che, sa kabuuan po, Panginoon, ng Comlab Family. Sa iyo po namin, maingat na binabalik po ang lahat ng papuri pa salamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa panalangin, sa pangunguna ni Pastora. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga sarili para mabusog yung ating spirito sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Pangunahan po tayo ngayon ni Kuya Jerome sa pagbibigay niya ng mensahe para sa atin sa araw na ito. Sige, good morning po. Purihin po ang Panginoon, ang mapagpalang Panginoon na ginawa sa araw na ito. Bago po yon, ako po ay papasalamat sa ating Panginoon. Privilege na maging daluyan ng mensahe niya. In behalf of our pastor na ako po ay binigyan ng paintulutan dahil sa physical na kalalagayan niya. Pero this is the precious moment, precious time upang makapag-share ng buhay na salita ng Panginoon. Una sa akin, siyempre, tinanggap ko ito at ma-share po sa inyo. At alam ko po may gagawin at may ginagawa ng ating Panginoon. Sa oras na ito, natataglayin natin sa buhay natin ang magandang mensahe niya. Ito'y kitimo sa ating mga puso. Kaya tayo patuloy na ng palataya ng bawat isa sa atin ay lubos nagtitiwala sa ating Panginoon sa pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po, Panginoon. Manalangin po muna tayo. Dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa kabuuan ng Comlab, Panginoon. Papakumbaba, before you, O God. Ano pong nakita niyo sa amin na hindi niyo kinalugdan kaparaman ng kaisipan, salita mo sa Lord. Yes, forgiveness, O God. Tunay nga po ang pinangako niyo, kami patatawarin niyo, ipapahayag namin makasalanan. Ikaw ay Diyos na tapat. At kami patatawarin sa aming mga pagkakasala at linisin kami sa lahat. Salamat po Diyos sa pagkakataon ito. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang magandang mensahe. Sa aming pangalan na may bugto ng Hesus Kristo. Amen. Amen. Ang ating po pag-aaralan at ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito ay matatagpuan po sa 1 Corinto, 1 Corinthians 3. Po, isang chapter po to. Pero hindi naman po kasi nung kahabaan. Pagbigyan niyo na po ako, pagbigyan niyo po mensahe ng Panginoon. From verse 1 to verse 23. So medyo mahaba po, no? Pero alam ko, tama lang po ang haba nito dahil ang Panginoon ang kikilos. Babasahin ko po, alam niyo po, pagpaumahin ninyo, nakatutok po ako at patuloy akong nag-aaral ng salita ng Panginoon sa biyaya ng ating Panginoon sa tulong ng Espiritu. Ang version ko pong ginagamit ay King James. Magtatanong po kayo kung bakit, ay ito po ang conviction ko sa Panginoon. Sorry po, pero hindi ko na mainano ang ibang version. Kaya lang po, sa matagal na pagbabasa, nabasa ko na rin po ang iba. Pero hindi ko po binabaliwala, hindi ko dinidespise sa ibang version. Pero nakita ko po kasi dito yung sa King James, I fully trusted King James. Pero wala pa akong dinidegrade na ibang version.
because this is the unang nabuo ang King James po, 1611. At ito po ay napagkasunduan ng mga Bible scholar from 1611. 300 years po walang nagawang revision at walang nagawang translation. 1800 na po nagsimula yung mga modern version. Kaya King James po ako. Kaya sorry po. Pero sa Panginoon lang po ang kapurihan. At English din po ito, although hindi tayo expert sa English, but the Holy Spirit is the teacher guiding us. Sabi po dito, babasahin ko po ito, hindi ko na po patagalin. Ang mensahe po nito para sa mga servant of God, mga lingkod ng Diyos na ginamit ay si Paul. At alam po natin si Paul, 75% of the New Testament, the epistles, consisted of epistles of Paul. From Romans to Philemon to include the Hebrews. So ito po, ang napakaganda po nito, nakita ko po rito. Ito po yung may pagka-doctrinal, may pagka-doctrinal, pero hindi po masyadong tututok tayo doon. Tututok tayo sa context ng mensahe ng chapter 3 ng Corinthians. Si Paul po kasi nakapokus siya sa Gentiles sa Paul. Si Paul, ang tinawag ng Panginoon, tinatagpo siya para sa church, para sa Gentiles. We are the Gentiles and we are not the Jews. Kaya medyo specific po to. Medyo significant po ang mga mensahe ni Paul sa atin. Hindi naman po natin binabaliwala yung ginawa ng Panginoon at ginawa ng mga apostol. Yung mensahe niya sa John, Matthew, Mark, Luke, yan mga message to the kingdom of God na si Christ talaga doon ang nagano. And even the apostles. Kaya maliwanag po 'yon. May distinction po ang mensahe ng Panginoon sa nung nandito siya sa lupa to the Jews. Nag-message din siya sa mga Gentiles, pero majority, sabi ni Jesus Christ, I am sent to the lost sheep of Israel. At sinabi rin sa 12 disciples, do not go to the way of the Gentiles, but only to the lost sheep of Israel. Maliwanag po yun. Dispensation po ang tinatawag doon. Pagdating naman kay Paul, siya ang ginamit talaga ng Panginoon sa church. Pero ginamit din po siya hindi naman tayo hyper, ginamit din siya sa mga Hudyo. Kaya purihin po ang Panginoon. Sabi po dito, sa verse 1, dito. Sa King James po pwede, tama. And I, brethren, could not speak unto you unto spiritual, but unto carnal, even as unto the babes in Christ. No? Hindi raw siya nagsasalita sa atin na spiritual, kasi babes pa tayo, mga bata pa tayo. Sabi doon sa church ng Corinthians. Sabi niya, I have fed you with milk and not with meat. For 32, you were not able to bear. Hindi nyo pa kayang unawain, neither yet. No, hindi mo unawaan. Sabi ito. And verse 3 po, for you are not carnal, for you are yet carnal, for whereas there is among you in being, and strife, and division, are you not carnal, and walk as men? So, yan po. So, dyan po tayo sabi po dito, mayroon kayong inggitan, mayroon kayong alitan, mayroon kayong mga division. Sa church po ang tinutukoy dito. Okay. Talon po tayo sa verse 9. Verse 9 po. Sino po nagano dyan? Sa verse 9. 1 Corinthians 3 verse 9. Sabi po dito, sabi ni Pablo, for you are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. So, sabi po dito, sila po ay mga manggagawa, sabi ni Pablo. Manggagawa sa bukirin. Tayo ang bukirin, sabi niya. You are God's husbandry and you are God's building. Tayo din ang building. Wow, dito tayo mag-umpisa. We are the building. Oo. At conforming to that, we are the temple of God. At the Holy Spirit, and we are the church, we are the body of Christ. Kaya yun po ang binigyan din dito. We are the building. Spiritual po ang pinag-uusapan dito. Spiritual realm. Spiritual realm ang pinag-uusapan dito. Verse 10 po, babasahin ko. According to the grace of God which is given unto me, sabi ni Paul, as a wise master builder. Magaling na master builder, wise or smart na master builder si Pablo. Mahusay. I have laid the foundation and another build it their own. Siya ang nagtanim, kung baga sa tanim at iba ang nag-aalaga.
I have laid the foundation. And another build it their own. But let every man take heed. Mag-ingat, sabi niya, how he build it thereupon. Ingat daw, bawat isa. Ang message niya po ito para sa Church of Corinthians, Corinto, and the early churches. For other foundation can no man lay down that is laid, which is Jesus Christ. Yeah, si Jesus Christ daw ang ating pundasyon. Ang batong panulukan sa ibang verse na sinasabi. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, so gumamit na po dito ng metaphor. Hinahalin tulad tayo sa isang bagay, mga build upon, gold, silver, o metaphor, figure of speech. And 13, every man's work shall be made manifest. Si 13 po, sabi dito, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Sabi dito, 14, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Know you not, 16, verse 16, know you not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Play po natin ha. And verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Yeah. Verse 18, let no man deceive himself. If any man among seemeth to be wise, and the word, let him become a fool, that he may be wise. Verse 19, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, he taketh the wise in their own craftiness. Verse 20, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Verse 21, therefore let no man glory in men, for all things are yours. Verse 22, whether Paul or Apollos or Cephas, on the word, or life, or death, or things present, or things to come, all are yours. Sabi niya. 23, in the last verse, and you are Christ, and Christ God's. Purin po ang Panginoon sa kanyang mga buhay na salita. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Okay na po. Pwede na muna nating yan. So, nakita po natin na si Paul ay manggagawa at may kasama rito si Apollos. Alam po natin ang Corinthians po isa sa mga early churches na karatig lugar po ito, malapit ito sa Athens, part of Greece. Kaya kuminsan po yung mga Bible wordings, yung mga Greek words, Hebrew ay ginamit po ito sa early churches. Nagkaroon lang po ng translation to. Na-translate ito in English version, mga year 1500 to 1552. Kaya nga nabuo ang King James 1611. Pag inanin niyo po sa biblical history, makikita. Kung mahilig po kayo doon, nadaanan ko rin po kasi yun by the help of our God. Kaya yung history ng Bible kung paano nabuo, ay hindi naman lahat, kundi nagkaroon po ako ng background idea kung paano nabuo ang mga manuscript. Biglang kong background. Ang 1611 po kasi ito yung King James Bible nabuo from the Byzantine manuscript. Byzantine Empire, part of Syria, kung natatandaan po natin yun. Kaya napakaganda po, enjoyable po ang pagbabasa ng Biblia. Kaya, purihin po ang Panginoon. So mag-umpisa po tayo. Sabi po dito ni Pablo, umpisahan po natin muli. Pinadaanan ko lang po kanina. Sabi dito sa verse 9 kasi, for you are laborers together, for we are laborers together. So pagkasalita po dito, with God. Sila po daw mga manggagawa. Kasama si Apollos, ibang mga alagad doon ng ating Panginoon, with God. You are God's husbandry. Tayo po yung mga bukirin.
tayo pong bahagi ng church ay mga bukirin. Na pinangangaralan ni Pablo. Sabi dito, you are God's building. So, physical, parang sa metaphor din po to figure of speech. Pero ang pinagtutungayan po dito, tayo in spiritual building of God. Kung saan ang Panginoong Jesucristo ay batong panulukan, cornerstone. Yan, kita po rin. Sabi ni Pablo, verse 10 po, kaya we are the church, tayo yung church. Church building, tayo ang church, and body of Christ. Sa bottom line tayo, ang body of Christ. Verse 10 po, according to the grace of God, which is given unto me, sabi ni Pablo, as a wise master builder. Sabi niya, mahusay na master builder. Mahusay na manggagawa o mahusay na minister, master builder. Mamabasa po natin, suportahan natin. I have laid the foundation. Yung foundation daw, with another build it their own. Ang iba naman, build it, nagpapatuloy. Pero siya ang nag-lead ng foundation. But let every man take heed how he build it thereupon. Si Pablo nga ang nag-lead ng foundation sa atin at may nagpapatuloy pero si Kristo talaga ang pundasyon ng ating pananampalataya, ng ating panindigan. Sabi din kasi sa Romans 15:16, reference verse po tayo. Sabi minister of Jesus Christ to the Gentiles. So si Pablo isang ministro ni Jesucristo sa mga hintil kung saan tayo nakapabilang. Pag binasa natin ang Romans 15:16. And Romans 11:13 naman, sabi dito, apostles of the Gentiles. Yan. Si Kristo rin po ang apostle ng Gentiles. Hindi po sina Pedro, hindi po sina James. Kasi sila sa Hudyo. Sa dispensationalism po, makikita po natin yan. May pagka-doctrinal po to. Pero maliwanag po to, sinasabi ko. The epistles of Paul. Sabi niya. Di ba kinatag po siya ni Jesus? Susubuin kita sa mga hintel. Nabasa niyo yun, nabulag siya sa Damascus. Kaya si Pablo, si Pablo ang ating apostle talaga. Sa verse 11 naman po, for other foundation can no man lay that is laid. Wala nang ibang pundasyon na milalagay pa, which is Jesus Christ. Kaya ito pong matatag nating pinangahawakan. Ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang pundasyon ng ating pagiging Kristiyano, ang pundasyon ng body of Christ ay si Kristo lamang. Wala nang ibang pundasyon na pwede pang ilagay. Kaya, sa Ephesians 2:20, sabi nito, and are built upon the foundations of apostles and prophets. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Yan. Siya po ang cornerstone natin. Bilang isang building, bilang isang body of Christ. Kaya matatag po ang ating pundasyon. Si Kristo lamang. Kaya yan po ang pinanindigan natin. No other foundation, only Jesus Christ. Bilang body of Christ, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, hindi po tayo mislead pag dito tayo nakakapit. Ano bang doktrina, ano bang pananampalataya ng iba, hindi tayo malilisip. Kasi si Jesus Christ ang the cornerstone of our faith, of our church, in the body of Christ. Kaya purihin po ang Panginoon. Hindi pa po yun, parang background lang yun. Sabi dito, how if any man build upon this foundation, ito nga, metaphor nga to, gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, yun. Pinakita dito. Pero sabi dito ang warning, every man's work, ang lahat ng ginawa ng tao o nagawa ng tao shall be made manifest. Ano ang pong ginagawa natin? Tayo bilang anak ng Diyos ay mamamanifest po to. Mahayag to. Sabi niya, for the day shall come, declare it. Sa pagdating ng araw, idideclare yan, ipapahayag yan, ipapakita yan. Walang malilingid po sa Diyos. Ito po ang sabi dito. Every man's work. Haharap po tayo sa ating Diyos. Kaya sabi nga ni Pastor ng Kamisay, di ba Amisay niya noon? Kilala ng Diyos at kilala rin ng mga evil spirit, kung sino talaga ang sa Diyos. Markado di tayo pwede magsinungaling sa ating Diyos. O di ba? Yung nagpapagaling kamot, kineklaim na kaya nila magpagaling nung sinaalyan ng demonyo. O sabi, sino kayo? Si Pablo kilala ko, si Kristo kilala ko, pero hindi ko kayo kilala. Eh di sa kanila sumanib. O di ba? Naglundagan sila. So mahirap po yun. Tayo'y kilala ng Diyos.
every man's work shall be made manifest. Hindi tayo pwede magkunwari sa ating Diyos. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Mahayag to sa apoy. Matindi pa lang testing dito po, mahayag sa apoy. And the fire shall try every man's work. Ang apoy na iyon, itatry tayo, itetest tayo sa bawat ginagawa natin. Of what sort it is, kung ano ba talaga ito. Harap po tayo sa Diyos. Alam po natin, this is the last days, and eminent talaga ang pag-appear ng ating Panginoon. And very eminent. Sabi nga, in the twinkling of an eye, sabi niya, mag-a-appear ang ating Panginoon. At hindi po yan. Lahat ng mensahe ngayon ng mga preaching, even international preaching, worldwide, parang sinasabi nila, the eminent ang pag-appear ng ating Panginoon in the twinkling of an eye. Sa 1 Corinthians 15, mag-a-appear siya. Sa anong gagawin natin? Let's be ready. Sabi niya, hindi tayo dapat maging ignorant sa mga bagay na ito dahil pinapahayag ito, sinasabi ng kanyang buhay na salita. Bilang mga anak ng Diyos, tama, Christian life, i-maintain po natin yan. Pero yung mga future din, dapat bigyan natin ng tunang pansin. Dapat ready po tayo. All the time ready tayo. Baka matagpuan kasi tayo, nasa part ng malamig ka, sabi sa mga churches, hindi ka malamig, hindi ka mainit, isusuka kita. It requires, kailangan po, lagi tayong refresh sa Panginoon, lagi on fire sa Panginoon. Kaya sabi po dito. Pag binasa po natin ng 2 Corinthians 5:10, sabi ko nga, very eminent. Ang lahat ng ginagawa natin, itatry ito, dadaan sa apoy. Sabi dito, paano ba ito mangyayari? Dito ba ito mangyayari sa lupa? Maliwanag po ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Saan ba ang judgment seat of Christ? Saan ba ito? Kailan ba ito mag-appear? After our Lord caught up us, sinasabing rapture, although walang rapture na sinasabi sa Bible, pero sa Greek term po nito ay sa harpasus, the Greek term. Sa Latin naman, raptura, and the English is rapture. Caught up, pag binasa niyo po yung Revelation 4, verse 1, nandun po yun. Will be caught up. So kaya po, haharap tayo sa judgment seat of Christ. Si Christ may judgment seat doon sa kalangitan. At lahat ng mga anak niya, lahat, the body of Christ ay haharap sa kanya. Ay napakagandang mensahe po ito. Kaya, ano na lang kung dumaan tayo sa testing natin. Ang sabi dito, verse 14, if any man's work abide, kung manatili, which he hath built thereupon, ang kanyang ginawa, he shall receive a reward. Hindi po nawawala lagi ang reward ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Nain ako na different rewards, marami po yan. Marami yan. Kaya napakaganda po pagka magkaroon tayo ng reward. Ang sabi rin po sa 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain in the Lord. Ang mga ginagawa po natin, pag-group natin, pag-encourage natin, pag-share natin ng magandang balita ni gospel, ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan sapagkat may reward. May reward. Tandaan po natin, ligtas man tayo, hindi na antig ang pananampalataya natin. Through the blood of Jesus Christ, the blood atonement of Jesus Christ at the cross of the Calvary, nag-trust tayo sa Kanya. The full trust of the blood of Jesus na ginawa niya, hindi po mawawala ang ating kaligtasan. Pero tandaan po natin, sa harapan ng Diyos, sa harapan ni Kristo, mayroon pong judgment. At hindi rin po pantay-pantay ang magiging kalagayan doon ng mga anak ng Diyos. Tandaan po natin. What is the use of reward kung magiging pantay-pantay tayo? At hindi lahat magkakaroon ng reward. Mayroon talagang reward ang bawat isa. Kaya ito pong encourage sa mga anak ng Diyos. Hindi nasasayang ating mga ginagawa sa atin. Sa kabuuan ng ating iglesia, sa mga care group natin, hindi nawawalang kabuluhan yan. Sapagkat may nag-aantay pong reward. Precious po ang reward na ito. Saan ka pa? May reward ka o wala, o magiging kawawa ka naman. Bagamat sinabi ng Panginoon, in my Father's house, sa dyan, there are many mansions. Ay baka naman, hindi ka mapunta sa mansion na inaasam-asam mo. Kung mahirap tayo dito sa lupa, physically, materially. Pero ang pangako ng Diyos, mansion.
Literal po to. In my Father's house, there are many mansions. Hindi na kailangan dito expound pang mabuti. Kasi, sabi nga, dito naghirap tayo, nagpagal tayo, materially mahirap tayo, pero ang kaibahan ng mga tunay na anak ng Diyos, may pangako ang Diyos. May reward tayo. May mansion tayo sa kalangitan. Yan po nag-i-encourage sa mga anak ng Diyos. Ano man pong kalalagayan natin, kinakapos tayo dito, materially o ano pa man, may nararamdaman tayo. Pagdating po sa pinangako sa ating Panginoon, ito po ay masusulit. Sabi nga doon sa ibang talata, hindi pa sumagi sa kaisipan ng tao ang nilalaan ng Diyos. Nilalaan sa ating mga anak niya. Kung ano yung napakaganda na isip mo dito, hindi pa sumagi. Grabe yun. Walang kapantay ang nilalaan ng Diyos para sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya tandaan po natin, hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa ating Panginoon. Napakagandang pangako ng ating Diyos. Verse 15 po, sinasabi dito, if any man's work shall be burned, o doon, abide, nanatili. Kung ito ay masunog, he shall suffer loss. Ano po itong loss na ito? Grabe ito. Hindi natin ma-specify ang loss na ito. Pero ako niniwala, reward. Isa to sa mawawala sa atin. Doon magsasuffer tayo ng loss. Hindi talaga tayo pantay pa rin sa harapan ng Panginoon pagdating doon. Ang isa lang ang pinanghahawakan natin dito bilang tunay na nanampalataya, kung genuine ang puso natin, from our heart, nandito si Kristo, tinanggap natin Panginoon tagapagligtas. Ligtas po tayo. Wala pong problema. Hindi na-touch dito ang kaligtasan ng tao. Pero magsasuffer tayo ng loss sa harapan ng ating Panginoon. Kaya lang, dumaan tayo sa apoy. Dumaan tayo sa apoy. Matindi. Kaya tandaan po natin, ang ating mga pagpapagal hindi masayang po. Pero kung ang ginawa mo ay masunog, magsasuffer ka ng loss. It is the word of God. Ito po ang konteksto nito. In Philippians 2:17, sinasabi dito, napakaganda po nito. Tayo ligtas na. Pero ang sabi dito sa Philippians 2:12, work out your own salvation. Ligtas na tayo. Pero hindi tayo lagi lang, ligtas na ako, okay na ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi po ganoon. Ang sabi dito, work out your salvation. Hindi po tipo sinasabing ng paghirapan mo para magkaroon ka ng salvation. Hindi po. Dahil sa Ephesians, ang salvation po ay hindi pinagtatrabaho ko by faith. Sa Ephesians 2:18-9. By faith. So, for we say by grace, by faith, yun sinasabi doon. Hindi ko na po masyadong elaborate. Work out. Para bang ikaw ay alam mo na, ligtas ka na. Sa simpleng halimbawa, ikaw ay isang boksingero. Boxer ka na, doon ka na. Pero i-work out mo yun. O para maging kondisyon ng katawan mo, parang mananalo ka. O i-work out mo. Pero, yun ka na. Boxer ka na o ligtas ka na. Ganun po, i-work out natin. Hindi yung baliwala lang. O hindi maintindihan kung malamig ka o mainit. O come and go ka. So yun ang dito. Sa Proverbs 1:17 po, sabi nga po doon sabi dito sa Philippians, balikan ko po, work out your salvation with trembling and fear. Matindi to, may panginginig at may pagkatakot, sabi doon. Sa Philippians 2:12. Gaano ka-importante na i-work out mong salvation mo? Hindi yung pawindang-windang lang, pa-relax-relax lang. With trembling and fear. May panginginig at pagkatakot. Hindi po yung takot na, ang takot kasi maraming malawak yan. Sabi kasi sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs, di ba? Yung banal na pagkatakot po sa Diyos. Ang sinasabi ito. Kaya tandaan po natin. Kailangan din i-work natin ang ating workout natin at salvation. And verse 16 po, napakaganda rin po ito. Know you not that you are the temple of God. Kanina po, tayo building. You are God's building. Sabi dito, know ye not that you are the temple of God. Hindi nyo ba alam na kayo templo ng Diyos? And that the Spirit of God dwelleth in you. Wala pong duda. Naunawaan natin, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon sa Romans 10, verse 19. Nandun yun, tinanggap sa puso. Sabi niya. Tayo, nagdidwilit ang banal na Espiritu sa atin. We are the temple of God, mga anak niya.
Sabi rin sa Ephesians 1:13, oh, you are sealed. Sealed with what? With that Holy Spirit of promise. Ang isang Kristiyano ay silyado na po ng banal na Espiritu. Verse by verse. Sabi rin sa Ephesians 4:30, verse by verse. Para yung interpretation natin ay maliwanag. You are sealed unto the day of redemption. Silyado ka pa rin ng banal na Espiritu unto the day of redemption. Napakaganda. Kaya matatag po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Silyado ka ng banal na Espiritu. Yan ang kaibahan natin. Kaya tayo mga anak at mga lingkod ng Diyos, itong tandaan po natin, kasama natin ang banal na Espiritu. Sa ibang verse pa, hindi na kailangan may magturo sa inyo. Oh, pag ikaw ay may intimate talaga relasyon sa ating Panginoon, the Holy Spirit, magre-reveal po ito sa inyo. Hindi po ito nakukuha ng education o knowledge. Iba yun. Pero spiritual ang pinag-uusapan nito. Minsan po kasi, minsan na natin yung hindi nag-aral o hindi nakatapos ng kurso, pero nagagamit ng Panginoon. Pero mas mataas ang tingin natin sa mga nakatapos ng kurso. Pero tandaan natin, Jesus Christ time, marami nang matatalino noon. Even si Pablo, isa na Pharisees siya, matalino. Pero sina Peter, sina James, Andres, they are all uneducated. Pero sila, talagang pinili ng Panginoon. Sabi niya, ang sabi niya sa kasulatan, hihiyain ng Panginoon na matatalino sa sanlibutan ito. Nang katalinuhan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Tandaan po natin. Alam po naman natin, lahat ng bagay sa mundo, even ng matatalino, even ng magagaling, ito po ay mawawala. At magiging, napakasarap po pag nasa Panginoon. Hindi ka man nakatapos, hindi ka matalinong turing sa libutan ito. Pero ang pangako ng Diyos, sa kanyang piling, in the new kingdom age, in the millennial age, doon na po magkakaroon ng perfect governance. Yung pinapanalangin po natin ng ating bansa, tama. Ipanalangin natin ang mga namumuno sa ating bansa, magkaroon ng kapayapaan, mawala ang korupsyon, mawala ang kaguluhan. Pero sa totoo lang po, hindi totally ma-eradicate yan. Since the fall of Adam and Eve, corrupted na ang mundo. Wars to wars. Tandaan po natin yan. Magkakaroon lang ng perfect governance. Pag si Jesus Christ, ang kings and the lords of lords in the new millennial age, 1,000 years. At iyan pong inaantay natin. Tindaan po natin ang propesya sa Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, Daniel timeline. We are now in the last days. From Adam to Jesus Christ, 400,000 years na pag inano nyo ang timeline. Pag timeline, may mga timeline po yan. Sa Daniel timeline, Ezekiel timeline, nandun po yung nakasaad. The prophecy, the major prophets. From Jesus Christ until now, 2020, almost 6,000 years na po tayo. During the creation, 6 days lang po ginawa ng Panginoon ang mundo. Pero tandaan po natin, sinabi sa 2 Peter, 1 day the Lord is 1,000 years sa tao. And 1,000 years sa tao ay 1 day lang sa Lord. So, it connects, di ba? Nakita natin, amazing ang ginawa ng Panginoon. God is the God of numbers. Biblical numerics po. Makikita po natin doon ang timeline. So, malapit na po tayo. Tandaan po natin. Kaya po, napakaganda po na ang mga ganitong mensahe talakayin po natin. Patuloy lang po tayo sa ating Christian life. Kung ano ang inutos ng ating Panginoon, patuloy tayo. Pero tandaan po natin, masarap din po kasi tingnan natin ang mangyayari in the future. Hindi po natin alam, pero the revelation by the Holy Spirit, makikita po natin. Sabi na po sa mga talata, maging mapagmatsyag tayo. Hindi tayo dapat maging ignorante. Tayo mga anak ng Diyos. Kailangan equip tayo ng mga salita ng Diyos para hindi tayo mamislead. And the last days, maraming mga magandang katuruan na yung pala nami-mislead ka na. Hindi naman lahat po. Some of the churches, gusto na lang pakinggan yung kakaaya-aya sa kanilang pandinig. Pero pag nasaling ang kanilang mga pride, nasaling ang kanilang mga natutunan, alis. Wow. Ang salita po ng
Panginoon minsan masakit, nagtutuwid. Pero pag ang isang sinasabing Kristiyano, nakarinig, naantig siya, at umalis, lumipat, ayaw niya mapakinggan, ayaw niya ma-check. Questionable po yun. Mahirap yun. Mas maganda po yung nasasaktan ng mensahe para tayo natutuwid ng ating Panginoon. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Tandaan po natin yan. Magpatuwid po tayo bilang mga anak. Tuloy ko po. Sa verse 17 po dito, if any must defile the temple of God, he shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Nabasa ko na po dito. Sabi rin po kasi, tayo nga templo ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, hindi mo maiwasan nagkakamali tayo. Pero ang kaibahan po natin, madali tayong nakakabalik. Sabi dito. At sabi rin po dito sa Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed. O, silyado na naman tayo. Huwag daw natin pighatiin ang banal na Espiritu. Dahil nasa atin, we are the temple of the Holy Spirit. Silyado tayo ng banal na Espiritu. Tandaan po natin yan. Puro silyado. Yan, napakaganda po. Kaya pag tayo nagkaroon ng pagkakasala sa ating Panginoon, nobody is perfect. Sino bang perfecto sa mundong ito? Wala. Ang kaibahan natin, may conviction agad. Hindi po kumakapal. Maliit, malaki, o nasadya, o hindi sinasadya, may conviction ang tunay na anak ng Diyos. At agad tayo nagpapakumbaba sa ating Diyos. Huwag po natin nakalimutan yan. Bago lumubog ang araw, o bago ka matulog, humingi tayo ng tawad sa ating Diyos. Yan po. Very practical po yun sa isang Kristiyano. And after that, nare-refresh kang muli, nare-revive kang muli, tuloy na uli ang buhay ng isang Kristiyano. Sabi ko nga po, walang perfecto, pero nasasanctify po tayo. Sa mga salita ng Diyos, nasasanctify tayo, process. From glory to glory. And to the image of Jesus Christ. Proseso po to. Once na nakakilala ka sa Panginoon, na generate ka, ang process po, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy yun. Tayo nare-refine tayo. Hindi yung instant po na nakakilala ka na sa Panginoon bago na lahat. Wala pong ganoon. Walang instant sa Panginoon. Nare-refine po ang bawat isa sa atin. Meron nga lang mabilis, meron mabagal-bagal, pero ang Panginoon po, ang biyaya ng Panginoon ay sapat-sapat sa atin. Through the grace of God. Kaya tayo nagtatagumpay. Wala, hindi sa ating sariling kakayahan. Ang sino man sa atin ay walang kakayahan. Dati nga po, nung bago-bago lang ako, mahilig ako tumingin sa mga magagaling na tao. Ina-idolize ko po yun. Pero yung tumatagal ko, lalo na itong mga panahon na ito, walang kwenta na po yun. Yung mga icons na yan, mga kilala, pamilyar na tao. Tandaan po natin, isa lang ang ating icons, ang popular sa atin, Holy Jesus Christ. Wala na po. Ano mang ginagawa natin, lahat ng ginagawa natin, do it for the glory of God. Tandaan po natin yan. Yung ginagawa natin, yung mga umaagaw ng atensyon natin, especially hindi naman lahat sa mga kabataan. Hindi ko nila lahat po. Sabi ko nga, ang biyaya ng Panginoon ay abundant and sapat na sapat. Pero mga umaagaw ng atensyon, even mga simpleng bagay, yung mga kinahibangan, o panggit na po ng aking bibig, umaagaw talaga ng atensyon. Na minsan, yung Word of God, yung pagbabasa ay nawawala na dahil inaagaw ng mga gadget o anumang attention o ibabang laro. O hindi ko naman may-specific kasi hindi ako familiar dyan. I was born BBC. Sabi ko na doon, before, BBC? Before computer? Kaya, pero nakakahabol, at least natuturuan. So, yan po. Kaya, ayan, paalalahanin din natin, lalo yung mga young people. Ito na po yung panahon, generation na ito, na ang mga anak ng Diyos ay hindi na dapat nanlulupay-pay. O nanlulupay-pay tayo, that is natural. Pero hindi tayo dapat nananatili doon. Hindi tayo nanatili. Manatili tayong eager. Eagerly waiting for the appearing of Jesus Christ. Ano pa ba ginantay natin sa mundong ito? We are the last days. Anong kinagigiliwan natin? Ano mang inihintay talaga natin? The glorious appearing of Jesus Christ. To be with Him forever. Ayun na lang. Wala na. Okay, may mga plano ang mundong ito. May mga plano ang bawat isa sa atin. Pero tandaan po natin, I encourage everybody,
na dapat eager tayo sa pag-appear ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong sisiyan to. O maaari may mga ambisyon pa, mga bata, gusto ko pang ganito, tama yan, mag-ambisyon ka. Pero, binibigyan din, lalo na mensaheng ito, na dapat tayo ay ang eager sa ating mga puso, ay ang pagharap natin sa ating Panginoon. Kaya ako naniniwala, ng mga propesya, the timeline of the Bible, ay nasa last days na tayo. Magugulat na lang. Minsan, ang isang Kristiyano, minsan, may mga katabi kang kaibigan, magugulat na lang, nawala ka. Oo. Doctrine po yan ng rapture. Nasaan na si ganito? Yan po inaasahan natin. Naalala niyo po yung Thief of the Night? Biblical po yun. Dati hindi ako niwala doon, binasa ko uli yun. Totoo pala yun, biblical yun. Biglang mawawala ang katabi. Bigla. So ano pang natin? Sa mundong ito. Kaya yan po. Ayan po ay paalala sa ating Panginoon. Tuloy ko po. Verse 18, let no man deceive himself. If any man among sinneth seem to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Sabi dito, wag naman sino man ay madaya. Walang sino man madaya. Madaya. Sabi niya, if any man, kung sino man among you na nag-aakala na marunong ka in this world, kung talagang gusto maging marunong, let him become a fool, that you may be wise. Ang ibig kong sabihin dito, kung gusto mo talagang maging marunong, ipalagay mo sa iyong mangmang. Mangmang ka sa mundong ito. Upang maging wise ka. Wise ka sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mangmanga sa Panginoon. Sinabi na yung kanina. Pero para maging wise ka, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na sa Panginoon. Dahil ang pagiging wise mo sa Panginoon, this is eternal. Pero ang pinagkakaabalahan mo na inaakala mong karunungan ng mundong ito, that is temporal. Walang mangyayari dyan. Temporal yan. Yung mga inaakala mong, marunong ako, tinatangkilik mga ganito. Tandaan po natin. Pero hindi naman po ibig sabihin nito, baliwalain mo lahat yun. Sapagkat pinagkaloob ng Panginoon, ang anumang bagay sa atin, pinagkatiwala yon para good steward ka. Pero gagamitin mo ang iyong nalalaman, ang iyong pinag-aralan, ang mga tinatangkilik mo, para i-edify, para magamit sa body of Christ. Sapagkat hindi ang body of Christ po, nagtutulungan yan. Building nga tayo Building. May kanya-kanyang gawain. May kanya-kanyang bahagi. Different gifts, ginagamit natin yan sa Panginoon. Hindi po nasasayang yan. At sabi verse 19, tuloy po natin. For the wisdom of this world is foolishness with God. Yung sinabi ko na po. Ang karunungan naman ito, kamangmangan to sa Diyos. Mayroon dyan mga scientists, physicists, chemists, lahat ng pong yan. Mga aerospace engineer, yan ang mga grabe talagang mga katalinuhan, mga kurso. Pero wala po yan. Karamihan mga dyan, mga atheists, hindi niniwala sa ating Panginoon. Pero hindi nila alam. Pang nabuksan lang kanilang spiritual. Yung katalinuhan nila ay kamangmangan sa Diyos yan. Dahil lahat ng tao mamamatay. Lahat ng tao mamamatay. Mamamatay ang lahat ng tao. At haharap sa Diyos. Dahil walang pupuntahan yan. Wala hanggang kamatayan at ang eternal life. Kung saan kapiling natin ang ating Panginoon. Kaya, napakaganda po. At sinasabi ng verse 20, lahat ng iniisip ng tao, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise. Yun daw mga marurunong na inakala nila. Alam niya that they are vain, sabi ng Panginoon. Ito ay walang halaga sa mundong ito. Walang halaga. So, tandaan po natin, magpatuloy po to sa itong Panginoon. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi ito buong sasayang, may halaga po to. At may reward tayo. Tandaan po natin yan. Tandaan tayo sa apoy. Judgment seat of Christ. Doon. Pag nakautap na tayo in the heaven. So, ano po tayo? Pagsusulit natin mga ginawa natin doon. Wala pong lingid. Sabi ko doon, hubad tayo haharap. Although naka-fine linen po tayo, garment fine linen. Pero sa paningin ng Diyos, naku po,
lahat ng ginawa natin, pagsusulit natin, lingid man o hayag. At ito po, tingin ko dito, mapapahiya tayo sa ating mga sarili. Mapapahiya tayo pag nasarap na tayo sa Panginoon. Pwede dito, tingin sa atin ng ating kapwa, okay ka? Born again ka? Oh, okay tayo. Born again, may kaligtasan tayo. Totoo po yun. Pero haharap pa rin po tayo sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaya lahat ng ating ginagawa ay pagsusulit natin sa ating Panginoon. Verse 21 po, sabi dito, part of the conclusion, sabi dito, therefore let no man glory in men. Sabi niya, walang sino man na glorify ang sino man tao. For all things are yours. Lahat ay inyo. Sa 2 Corinthians 10:17, sabi dito, but he that glorieth, let him glory in the Lord. Kung sino ang gusto magmapuri, let him glory in the Lord. Glorify natin ang Diyos o para sa Diyos sa mundong ito. Sabi rin ito sa verse 22, whether Paul or Apollos, ito po yung mga gawa, o Cephas, or the world, ang mundo, or life, or death, or things present, or things to come, all are yours. Sabi niya, sa inyo lahat. Ito pong huling talata dito. And you are Christ. Tayo ay na kay Kristo. Kabahagi ng building. Body of Christ. And Christ is God's. So nakita po na si Kristo ay sa Diyos. Nakita po natin yun. Napakaganda ng structure as a building. Ang mga anak ng Diyos. At ang pundasyon nito ay ang ating Panginoon si Kristo na matatag, na hindi matitinag. Oh. Unshakable. Unchangeable. Hindi matitinag ang ating pundasyon, ang pagkapit natin sa pundasyon natin, ang Panginoon si Kristo. Kaya matatag po tayo. Kaya yung kalalagayan ng mundo natin, kalalagayan ng bansa natin, hindi ito makakatinag sa mga anak ng Diyos. This is the encouragement. Hindi ito makakatinag dahil ang pundasyon natin si Kristo. Tulad ng sinabi ni Pablo, siya nagtanim at may nagpapatuloy, nagdidilig. Pero talaga ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpapalago, ang nagpapatubo, at siya rin ang ating pundasyon bilang kabahagi. Sabi nga dito sa pinamagatang, you are God's building, sabi ni Pablo. Tayo ang building. Tayo ang body of Christ. Si Kristo ang head. Head pa siya. Tapos siya pa ang pundasyon. Grabe. Gano'ng security yun? Gano'ng katatag yun sa atin? Kaya, purihin po ang Panginoon. I hope na naka-encourage po ito sa atin, lalo sa panahon ngayon. Lahat tayo harap sa ating Diyos. Kung ang ginawa natin, mag-abide, manatili, may reward tayo. Kung ang ginawa natin ay masunog, we will suffer loss. Ito mabigat. Hindi natin kung anong loss yun. Dahil hubad. Mahubaran tayo sa harap ng ating Diyos eh. Wala tayong may tatago. Ang kagandahan lang nito, kung tayo may lumayo, kung tayo may nagawang hindi kalugod-tugod sa Diyos, ang pangako ng Diyos, patatawarin niya tayo eh. Word of God na naman. We live by faith through the Word of God. Tandaan po natin yan. Salita ng Diyos. The living Word of God. Actually, siya na yun eh. Sabi yun, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the beginning was the Word, and the Word which was God, and the Word was God. Kaya, we live by faith through the Word of God. Through His Word. And He is the truth. What is the truth? The truth is the Word. Kaya, purihin po ang Panginoon. Handa ba tayo sa ating buhay pagharap sa ating Panginoon? Yan po ang tanong. Are we ready to face our Lord Jesus Christ in the judgment seat of Christ? Wow! Wala po tayo. Yan po. Tayo maka-evaluate natin ang sarili. Tayo po ay na kay Kristo at sa Kristo sa Diyos. May sequence ha. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. I hope na na-encourage po ang bawat isa. Na-edify, napalakas.
Na-enhance din through the Word of God. Salamat po. Sa Kanya lang po ang kapurihan. Manalangin po tayong pasasalamat. Dakilang Diyos, purihin ka po sa buhay na salita yung pinahayag po sa amin. Alam po namin na yung salita ay totoo. The truth, O God. At salamat, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, marami po pong gagawin sa bawat isa sa amin. At lalo po itong huling panahon na ito. Nag-serve po ito sa aming encouragement, comfort, pag-asa sa buhay namin ito, Panginoon. Hindi lang sa mundong ito, kundi sa darating, Panginoon. Sa darating na panahon, sa darating na kung kami na po iharap sa inyo. Salamat po, Diyos. Ang lahat na ito ay papuri sa tanging pangalan ng Hesus Kristo. Amen. 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 Maraming salamat sa napakayamang salita ng Panginoon na idinala ng Panginoon. Salamat sa buhay ni Kuya Jerome. Salamat kung paano siya ginagamit ng Panginoon para maging sisidlan ng mga aral ng Panginoon. Ngayon naman po, mula doon sa mga narinig natin, patuloy na gamitin natin yung ating buhay, ating kakayanan, ating kalakasan para sa Panginoon. Ano man yung meron tayo, binigay sa atin yan ng Panginoon, marapat lang na maibalik natin sa Kanya. Kaya sa oras na ito, tawagin ko si Kuya Gilbert para magbigay ng natatanging bilang para sa Panginoon. Sabi nga ng salita ni Kuya Jerome, gamitin natin, 'di ba, yung mga binigay sa atin ng Panginoon ngayong panahon na ito. Even yung pagiging maalam sa computer. Paano natin magagamit 'yan para may palaganap yung salita ng Panginoon? Nasa sa atin na lang 'yan. Madalas kasi tayo yung nagiging hadlang para may palaganap natin yung kabutihan ng Panginoon. Sabi nga tayo maging buhay na patotoo. Hindi na natin madalas kailangan na ideklara. Di ba? May trompeta pa. Yung buhay na lang natin, yung buhay natin maging buhay na patotoo para sa iba. Habang inaayos natin yung natatanging bilang ni Kuya Gilbert, tuloy na alalahanin natin yung kabutihan ng Panginoon. Kasi walang oras na hindi tayo tinulungan ng Panginoon. Sige po. Kasagutan sa langit, o Diyos sa tuwing. Ako narito at namamasa kapayapaan ating alam at nagbabago sa damdamin ko. Sa puso ko'y nagturo, magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hiling ay ang kalooban, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Nagkasama ng langit, o Diyos ng ibigin. Nagpapakumbaba
bansa ay kaawaan, kasalanan ay patawarin mo, ibuin mo ang bawat Pilipino. Damdamin ang kalahatian mo, totoo, sa puso mo'y turo, magpuli lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hiling ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Lasing sapat ka na sa buhay ko. Damdamin ang kalahatian mo'y totoo, sa puso ko'y puro, magpuli lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hiling ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Lasing sapat ka na sa buhay ko. Ang hiling ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Lasing sapat ka na sa buhay ko. Hello po. Magandang umaga. Hi. Hello. Ayan. So salamat po sa mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. Ang ano po doon, handa na po ba ang ating mga tithes and offering? Kung nadinig po natin si Kuya Jerome kanina, ang Panginoon po ay very particular sa number. So ang ano po doon yung ating pong ikasampung bahagi ng ating pong mga pagpapala na nare-receive po sa Panginoon. Sundan po natin yung binabasa po kanina ni Sir Leo, awit 66:13-15. Sabi po dito, ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko na may suliranin ay ibibigay ko sa iyo dadalhin. Natatanging handog ang iaalay ko, susunuging tupa, kambing, saka toro, mababangong samyo, halimuyak nito. Lapit at makinig ang mga nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. So kasama po ng ating pagsamba ngayong umaga, yung ating pong paghahandog sa Panginoon. So yung ating pong mga ikapu. Hindi lang po yung pag-awit natin, pakikinig ng mga salita. So ang ano po doon, kasama po ng ating puso, ay yung maibalik po natin ang mga pagpapalang ibinibigay po sa atin ng Panginoon. At magamit po ito sa kingdom niya, kung paano po ang buhay natin ay pinapagamit po natin sa Kanya, kasama po yung mga pagpapalang ito para po sa mga gawain na ibinigay po niya sa atin pong iglesia. So, manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa mga pagpapala na patuloy po na pinadadalay mo po sa amin bilang mga anak mo. Isang katotohanan, Lord, na tapat ka po sa iyong mga salita. Hindi po kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. At sapat lagi, Lord, ang iyo pong mga pagpapala na pinararanas mo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, bilang bahagi ng iyo pong iglesia, na ikaw po yung talagang aming pong pundasyon na hindi po nagigiba, hindi po nagkukulang. At lagi po ang pagpapala mo ay sapat sa amin, Panginoon, Lord. Maraming pong salamat. Patuloy po namin, Lord, na matutunan kung paano nga po ang lahat po ng mga pagpapalang ito ay maibalik po namin, Lord, sa ipong templo. Magamit, Panginoon, Lord, sa mga nais mo pa po na magawa po, Panginoon, Lord, ng iyong nga pong iglesia. Kaya salamat, Lord. Salamat sa walang katapusan, Panginoon, Lord, ng mga biyayang ito na patuloy mo po na pinadadali sa amin, Panginoon, Lord. Pinupuri ka po namin, Lord. Pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa tanging pangako, sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So kung ready na po yung ating mga envelope, sana po nakatabi na po
Yung atin po mga ikapu, ready to give po every Tuesday and Thursday. Ganon din po sa GCash po natin. Separate na po natin ito at isend po natin kay Ate Lilet. Magandang umaga po. Ang ating offering confession. Let us declare po. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offerings. I thank you, Father, that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus, and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflows. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commissions, favorable settlements, estates and inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of consecration. I receive abundant harvest now. So it's offering time. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi na. Kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Pagkat rumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Shadows of my yesterday clouded up my faith to pray, but you blew it all away. The voice that tried to pull me down and bury me into the ground, but you made the greatest sound. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a pretty day. Let's go, we are so alive, and God is on our side. Let's go. Ngayon naman po, i-recognize po natin yung mga ating first-timer and may mga birthdays. Sino po yung may mga birthdays this week? Para maipag-pray po natin. July. Pwede po kayong mag-unmute. July 12 to 17. July 11, kasama this week, this day. July 11 to 17. Anniversaries. Pwede po mag-unmute para may panalangin po natin. Si Cathy po. Pwede po. Si Andy.
tawagin ko po si Mami Che para may panalangin yung ating mga kapatid. Kailan si Kathy? Ba't kahapon sila nag-celebrate? Lola. Ngayon po, Ma'am. Ngayon. Wow, 11. Si Aris, 12. Si Shandy, 13. Si Renato, asawa ni Jenny, 14. Sunod ah. Wala na. So, meron tayong 4. Ngayon hanggang Wednesday. Okay, sige. Let's pray. Mag-speak tayo ng blessing para sa mga may birthday within this week. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, sa oras nga po ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo, Panginoon, at patuloy na kinikilala yung sovereignty mo, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kinikilala, Panginoon, yung pong kabutihan ninyo, yung biyaya ninyo, at yung pagmamahal niyo po, Ama, sa bawat individual na buhay mo, Panginoon, na meron ng iyong mga anak. So, sa pagkilalang ito, Lord, nais po namin itaas at ilapit sa iyo mga may birthday within this week. Una, Lord, si Cathy, nagpupurit at papasalamat po kami sa patuloy, Lord, na pagtitiwala na binibigay niyo nga po, Ama, sa kanya. By continuously giving her, Lord, yung bagong taon, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. At ang dalangin po namin, Lord, na sa bagong pagbubukas ng bagong taon, Lord, sa kanya pong buhay, patuloy na mabubuksan ng mga pintuan. Patungo, Lord, mga pintuan na ikaw ang nagbukas para sa kanya. Mga pintuan ng mas malawak at mas malaki, mas malalim na pagkilala at pagmamahal nga po, Ama, sa inyo. Pintuan ng paglilingkod sa inyo, Panginoon, at pintuan nga po, Panginoon, ng mas lumalalim din na pagmamahal nga po, Ama, sa inyo. Lord, dalayan ko po ang patuloy na bukas na puso't isipan para sa kanya, Lord, para patuloy niyang makuha, patuloy niyang malakaran, patuloy, Panginoon, na ang puso pong ito ay mag-receive lang sa inyo, Panginoon, kung ano po yung naisin niyo nga po, Ama, sa kanya. Mangyari ang kalooban niyo po sa kanya dito po sa lupa, gaya po ng sa langit. Mas higit pa sa kanya pong nakaraang mga taon ng buhay niya, Panginoon, ang mga buhay na karanasan mula sa inyo para sa bagong taon na kanya pong hinaharap. Hindi lang sa kanya, Panginoon, kundi din, Lord, binibless din namin si Aris, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, na kayo rin po ang siyang patuloy din na magpapakahayag nga po sa anak niyo pong ito, Panginoon. Mas malalim pa rin na pananampalataya, mas malalim pa rin na pagmamahal at pagkakilala sa inyo. At mas malalim pa rin, Panginoon, na yung kauhawan at kagutuman, Panginoon, yung passion, Lord, for your will to be done in her life, Lord God, at sa buhay din po ng kanya pong mga anak, Panginoon. Pumilos ka nga po sa kanya at patuloy na pagpalain siya, sampo ng kanya pong buong sambahayan, Panginoon. Lord, ano man po, Panginoon, yung pong mga plano mo para sa kanya, Panginoon, malinaw niyo po itong ipakita sa kanya at nang sa gayon malakaran niya nga po ito, Ama. I-bless po si Aris, patuloy na bigyan ng malusog at malakas na pangangatawan, Panginoon, pati ang kanila pong buong pamilya, Lord. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Gayon din, Lord, tinatas nilapit din po namin si Shandy. Bagamat hindi na po namin siya nakakasama nitong mga nakaraan, pero we speak blessing, Lord, sa kanya. Dalayan nga po namin, Lord, yung patuloy po na pagkilos mo sa pamamagitan ng mga salita mo na narinig niya mula noon hanggang ngayon, Panginoon, na siyang buhay, Panginoon, ng mga salita, na siyang kikilos, Panginoon, at mangungusap sa kanya, Panginoon. At patuloy na magdadala sa kanya, Panginoon, sa sentro ng kalooban niyo nga po, Ama, sa kanya pong buhay. Lord, dalayan ko po, Panginoon, sa bagong taon ng buhay niya. Bubuksan niyo rin po ang pintuan, Lord, para po sa kamalayan, Panginoon, ng pinakamalagang bagay sa buhay, Panginoon. At yun po ay yung kayo, Panginoon, at ang relasyon po sa inyo. Lord, kayo po ang magdala sa kanya sa mas lumalalim, Lord, na pagnanais, Panginoon, yung passion, Lord, ng heart, to get to know you more and to be in the center of your will, Panginoon. That no matter where she goes, ano man ang gawin niya, Panginoon, ang magiging tahanan, Lord, ng puso't isipan niya, ikaw lang, Panginoon.
So kayo po yung patuloy na kumilos sa Kanya at magdala sa Kanya sa lumalalim na pagkakilala at pagmamahal nga po, Ama, sa inyo. Kaya din, Lord, tinataas ng lapit din po namin sa iyo, Lord, ang Mr. po ni Jenny, Lord, si Renato Chavez. Dalayan nga po namin, Lord, ang patuloy po na pagkilos na rin po, Panginoon, sa anak mo pong ito, Lord. Naniniwala po kami na ang pagmamahal mo sa Kanya, Panginoon, hindi po namin pwedeng tawaran. At kung paano niyo nga po siya, Panginoon, kinakalinga, O Lord. So dalangin po namin na you would open up his heart, his mind, his spirit, his soul, Lord God, to receive, Lord God, yung kapahayagan mo nga po, Ama, sa Kanya. Nilayin po namin ang kaligtasan para sa Kanya, Lord, na dumating din po siya sa punto ng Kanya pong buhay na makakilala siya sa iyo bilang Kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. At dalangin po namin yung lumalalim din po, Panginoon, ng pagmamahal at pagkakilala sa inyo. Lord, awaken his spirit, awaken his soul, Lord God, to long for his Creator, Panginoon, who alone can satisfy yung kaluluwa niya, Panginoon. I-bless na po siya sa ng kanila pong sambahayan ni Jenny, Panginoon, at patuloy na mangyari ang kalooban niyo po sa Kanya dito po sa lupa, gaya po ng sa langit. Buksan niyo po ang kalangitan sa buhay ng mga anak niyo po ito, Panginoon, and move in a way of the Spirit, Lord, sa kanila pong buhay, like they've never experienced before, Father. Maraming pong salamat. Ito po aming panalangin para sa kanila, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Happy birthday sa bawat isa. Amen. At maligayang kaarawan. Happy birthday po. Ngayon naman po, handa natin yung ating mga communion elements para sabay-sabay nating pagsaluhan yung hapunan na itinuro sa atin ng Panginoon. Hindi lang basta hapunan, kundi yung pag-alaala rin sa buhay ng Panginoong Jesus. Tawagin ko si Kuya Jerome para pangunahan tayo. Sige po, ganapin po natin ang pag-alala sa banal na hapunan ang ginawa ng Panginoon Kristo kasama tayo mga kapatid. Muna po, manalangin po muna tayo. Patuloy na mga bagay na hindi naisuko, maging pagpapasalamat. Manadali po muna tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po nagpupuri papasalamat, Panginoon, sa patuloy na kapahayagan niyo sa amin, O Diyos, ng mga bagay salita. Karoon po mga bagay, O Lord, na dapat pa namin pagkatiwala. Lord, sabi nga, hindi kami perfect, Panginoon, but pinapaging bandal mo kami, Panginoon, through the blood of Jesus, O God. Lord, bless forgiveness, O God. At salamat, Panginoon. Gaganamin po namin, O Diyos, ang pag-alala sa banal na hapunan ang ginawa ng Panginoon Kristo. Salamat po, in Jesus' mighty name. Amen. Okay po, sabi po dito, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and we had given thanks to break it and said, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Gawin po natin. Kunin po natin yung kopa, yung putas ng ubas. Sabi ko, after the same manner also he took the cup, and we had supped, saying, this cup is the New Testament of my blood. This do ye as you drink it in remembrance of me. Gawin po natin. Manalangin po tayo, pasasalamat. Dakilang Ama, kami po yung nagpapasalamat o Diyos sa pagpapatuloy na pagsama niyo sa aming mga buhay, Banal na Espiritu. We are saved, O God. Salamat. Salamat din po, God, sa mga buhay na salita niyo, minsay niyo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat. Na-edify po kami, O God. At na-awakened, na-encourage, O God. Na-refresh mo ulit, Panginoon. Lalo na ang aming relasyon sa inyo, Diyos. At kami po ay nagagalak, O God. Nagagalak lagi pag pinag-uusapan, Panginoon. Ang pagbabalik, ang muling pagbabalik na Panginoon sa Kristo. We are eagerly waiting for that, Panginoon. At nagagalak din po kami sa kasulukuyang panahon. Dahil alam po namin, O Diyos, hindi nyo kami iniiwan, pababayaan ng Panginoon. This is our hope, Panginoon.
At dito po kami nakasalig sa pundasyon, ang pundasyon ng Panginoong Kristo at ang ulo ng Iglesia. Salamat po Diyos sa ilang papuri, kung dakila pa salamat sa tayong palang buto ng Jesus Kristo. Amen. 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 Maraming salamat po. Good morning po Good morning. Good afternoon. Good morning po sa mga bago nating nakasama. Good morning po. Salamat po sa bawat isa. Good morning po. Hi ka na. Morning.